Magandang umaga po. Sa kabila ng ilang oras na panggigisa ng Senado kay Budget Secretary Butch Abad tungkol sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP, hindi pa rin kumbinsido ang ilan na nagamit ito para pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Hindi rin kontento si Senador Bongbong Marcos sa paliwanag ng kalihim. Dapat daw idinetalye ang pinanggalingan ng pondong inilabas mula sa programa. May news to go si Micaela Papa. Remember that we designed DAP not just to speed up spending, but to use public funds to spur socio-economic development. Sa hinaba-haba man ng paliwanagan sa 7 oras na pagdinig ng Senate Finance Committee kahapon, kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP, may ilang hindi kumbinsido. Isa na riyan si dating Budget Secretary Ben Jokno. Pinagpipilitan pa rin nila na yung DAP is fiscal stimulus. It is not. Kasi if you look at the spending noong 2011, 2012 at 2013, despite the DAP, below spending pa rin sila . Niloloko lang nila yung taong bayan. Hindi raw naniniwala si Jokno na ginamit ang DAP para pabilisin ang paggastos ng gobyerno sa gitna ng nooy nananamlay umanong ekonomiya. At higit sa lahat, hindi rin siya naniniwalang may savings ang gobyerno. Maging ang ilang senador sa pagdinig tila hindi kontento sa paliwanag kung saan nanggaling ang pondo ng DAP. Ipinundo ni Senador Bongbong Marcos na hindi sapat na ilahad lang ang mga proyektong pinondohan ng DAP. Dapat din daw ilabas ni Budget Secretary Butch Abad ang detalyadong listahan ng mga pinanggalingan ng pondo. Pero yung sa sources side, wala kaming masyadong impormasyon. Kaya kung ano yung pera na naging savings na ginamit ng programang DAP, saan nanggaling, kailan naging savings at bakit naging savings. Ipinunto ni na Abad at maging ni Senate President Franklin Drilon, kilalang kaalyado ni Pangulong Aquino, na ang DAP ay kapareho lang ng paggamit ng savings ng mga nagdaang administrasyon. Ayon kay Abad, ginagawa na raw noon pa ng mga dating Pangulo ang paglilipat ng pondo kahit hindi inaprubahan ng Kongreso. Sa ilalim umano ito ng programang tinatawag noong Reserve Control Account na halos kapareho lang din daw ng DAP. Pero hindi raw ito totoo ayon kay Jokno. Di tulad sa DAP, hindi raw ginagamit noon ang mga natipid na pondo para sa mga bagong programa at proyekto. Ipinunto rin nga ng ilang senador na ang ilang proyektong pinondohan ng DAP tila isiningit lang sa ilalim ng lump sum item sa pambansang budget at wala raw talaga sa orihinal na listahan ng mga proyekto at programang inaprubahan ng Kongreso. Ganon naman kabusisi ang mga senador kahapon sa mga proyektong pinaglaanan ng DAP. Kapansin-pansing ni Isay walang nag-usisa kung may mga pondong mula sa DAP na posibleng nailagak din sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles na sangkot sa pork barrel scam. Micaela Papa, GMA News.